I-rewind natin ng kaunti ang orasan. Nangyari ang insidente 2 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang mapayapa at maunlad na panahon para sa Orc Village ng Bubas ay isang maliit na brat na nag-e-enjoy sa bawat araw ng walang pag-aalala. Noong araw na yun ay may dala siyang 2 balde na puno ng tubig, paakyat sa isang matarik na bundok. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang target, ang tinawag niyang Rocky Bra, ang pinakamapangit, pinakamahirap, at rock-iced na bundok malapit sa nayon. Naniniwala siya na kapag nasakop na niya ang tuktok, magiging maganda ang pixel na yun. Samantala, ang mga bagay ay naging mabagal sa Votar. Ang Bubis ay residential area. Ang 3 junior hunters ay tumatakbo lamang habang nababagot sa kanilang pag-iisip habang sila ay nagtatrabaho. Si Gul ay nagtatago ng kanyang mga balde ng tubig para inumin mamaya. Pagkatapos ng kanyang pagtakbo, kumuha siya ng isang running pose at sinusubukang i-maximize ang kanyang unang dash. Sumunod ay nag-priming ang kanyang mga binti para sa isang paputok na simula, nililinaw ang kanyang isip kahit na wala talagang nangyayari doon. Kadalasan, ang kanyang pangit na mukha ay nagiging pangit lalo habang sinimulan niya. Ang baliw na si Gul ay maaaring maging hanggal, ngunit sinusunod niya ang gusto niya ng buong kalooban at tibay upang makarating sa kanyang destinasyon. Kailangang bumaba muna siya mula sa bangin, kahit na ang pagtakbo pababa ay delikado sa matarik na dalesdis na ito at natural niyang nakita ang una niyang balakid. Tinakbo niya ang Three Stooges, hinayaan silang kumain. Napakabilis ni Gul hanggang sa ang alikabok ay nagkukumpulan, mukhang malabo lang siya, bumabagyo sa kanila. Nakita ang maliit na brat, kahit na nalaman ng mga Stooges na ang hindi patas si Gul, na parang nakakaloko. Habang ginagawa nila ang lahat ng mga ungol na gawain ng pagdadala ng mabibigat na pagkain. Hinayaan na lang ni Muto ang bagay na kailangan nilang dalhin ang pagkain ng isda sa storage shed pagkatapos pakainin ng mga matatandang isda para sa mga batang ito ang mga feed na dala nila ay talagang nasa mabigat na bahagi. Iniisip nila na malamang na pinapakain ng matanda ang mga pangit na isda na yun ng mga bato gamit ang kanilang mga ngiping bakal. Habang dumarating ang goal sa paanan ng Dalesdis, isa pang balakid ang lumitaw. Ito ay ang mga abalang kalye ng truck na lugar ng palengke ng Bubis. Ang lahat ng pagmamadali at pagmamadalian na ito ay walang kabuluhan kay Gul. Sinubukan niya ang lahat upang maiwasang mabangga ang mga abalang tao sa paligid ng palengke. Nadulas siya sa dami ng tao hanggat kaya niya. Kinailangan pa niyang tumalon sa ilang hindi maiiwasang sitwasyon ng ilang beses, ngunit hindi sumusuko si Gul. Pupunta na siya para sa kapakanan ng kanyang pananakop pabalik sa tuktok ng Dalesdis, malapit nang sumuko ang The Stooges sa sobrang bigat ng mga feed. Sa kabutihang palad, nakita nila ang 2 malinis na balde ng inuming tubig na iniwan ni Gul na yun sa itaas. Hindi nag-atubili ang mga makulit na brats na inumin ng tubig dahil sa kanilang pagod. Alam na alam nila na ito ay dapat na inihanda para kay Gul. Pagkatapos inumin ang tubig, ang dalawa ay nagkaroon pa ng pagpanggap na sila ay mabubuting Samaritano. Samantalang ang totoo, gusto lang ng mga brats na tanggalin ang natitirang tubig na hindi nila nainom. Sinipa nila ang mga timba ni Gul. Mahalagang gantimpala na madumihan ang tubig at sila ay nagtawanan tungkol dito. Ang kamalig at lawa ay hindi malayo sa puntong yun. Sa 3 Estoogis ay dumating, binuksan ni Muto ang secure na pinto at si Debok ay naatasang pigilin ang mga kondado. Habang ginagawa nila ito ay isang grupo ng mga uwak ang nakatingin sa kanilang mga aksyon. Ang mga uwak na ito ay parang walang kwenta. Ang dami kong sasabihin sa'yo. Bumalik sa Gul's. Napakahalagang pagtakbo. Kakalabas lang niya sa palengke at makikita na ang susunod na balakid. Susunod ay ang mga talam ng madilim na kagubatan kung siya ay matamaan ng kakahuyan. Puputulan siya, literal na pinangalanan niya ang kagubatan. Ngunit kahit na ang posibilidad ng mga sugat at hiwa ay hindi magiging hadlang kay Gul. Hindi siya natatakot na maduguan. Mukhang malungkot at mapanganib sa kanyang isipan. Ngunit ito ay talagang isang regular na kagubatan ng asno. Sa totoo lang, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpanggap na ang mahuli ng hindi nakakapinsalang mga tangkay at dahon ay magbubunga ng isang kapas-palad na kapalaran. Siya kalapati tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang bawat paggalaw. Siya flipped at threw kanyang katawan sa paligid na may hindi kapani-pani walang athleticism at flexibility. Nang imulat ni Gul ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang ipagdiwang ang kanyang matagumpay na pagpasok sa talam ng madilim na kagubatan. Kasabay nito, kinukumpleto pa rin ng Three Stooges ang kanilang gawain sa slope.
Ang susunod na bagay na kailangan nilang gawin ay ang pag-aalaga sa mga mahalagang isda ng nakatatandang Guerran. Ayaw talagang pakainin ng mga batang ito ang mga isdang yun, kahit anong tingin nila sa mga pangit na isda. Mukha lang masungit ang mga mofo na yan. Lumalangoy lang sila at pinapakain habang nilalamig. Bilang karagdagan, ang hitsura ng mga isda na yun kapag sila ay papakainin ay parang royalty na tumitingin sa mga magsasaka. Ngunit hindi yun mahalaga. Kailangan lang nilang itapon ang feed at makaalis dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga isda ay nagpiesta sa mga feed na ang tatlong stooges ay maingat na dinala sa matarik na Dallas Dis. Bilang kapalit, ang mga isda na yun ay mukhang sumasang-ayon na ang kanilang mga katulong ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Makakagulo talaga sa ulo mo. Kaya isa sa mga junior hunters ang nagpasya niyan. Habang naaasar siya na baka magalit din siya sa kanila. Nang marinig ang magaspang na ideyang yun, agad ding sumakay ang degenerate Dobok. Inis ng dalawa ang mamahaling lawa ng matanda para lang sa impyerno nito. Ang mga isda ay pinahirapan sa ilalim ng mabagsik na ehi na bumagsak sa araw na yun. Ito talaga ang pinakamasamang paraan para lumabas. Ang mga brats na ito ay pakiramdam na sila ay mga mandarambong na nasusunog. Ang nayo ng mga kapaspalad na isda sa kanilang ihi. Nguto just sighed and resignation. Tapos na siya sa dalawang yun sa puntong ito, habang ang tatlo ay ginulo sa kani-kanilang mga agenda, ang mga uwak na umaalingaw sa kamalig sa wakas ay kumilos, samantala, malapit nang matapos ang kanyang maalamat na pagtakbo sa tuktok. Ang natitira na lang ay ang huling amo ni Goal, ang mananakop. Ipinahayag ng kalbo na org na tatalunin niya si Rocky noon at tapos na ang pagtakbo at oras na para magsimula sa pag-scale sa Great Wall ng Rocky. Malakas ang hangin noong araw na yon. Ngunit hindi ito sapat para hadlangan ang layunin na makamit ang kanyang misyon. Nagbuhos siya ng oras at pawis sa pag-akyat na ito, at sumigaw siya ng malakas hanggat kaya niya. Matapos maabot ang pinakamataas na layunin at magsanay para sa maalamat na pagtakbo na ito, at sa wakas ay nasakop niya ang pinakamataas na bundok. Malapit sa nayon, sa wakas ay nagawa niya ito. Ang mananakop Goal ay nagdagdag ng isa pang biktima sa kanyang walang tigil na pananakop. Pagkatapos ng selebrasyon, bumagsak ang kanyang adrenaline sa kanyang mapanlikhang isip. Siya ang nasugatang bayani na nangangailangan ng kanyang nakatagong tubig upang mapunan muli ang dugo. Pagod man siya, naglakad si Goal pabalik sa residential area ng Votar at umakyat sa matarik na Dallas Dis. Pagdating niya sa kanyang napiling panimulang punto, nasaksihan niya ang pananabutahe ng kanyang mahalagang inuming tubig. Gulong-gulo ang kanyang isipan at napag-isip-isip na ang isang tao sa Orc Village na ito ay tiyak na especially iyan na nagta-target sa kanya. Pero sa ngayon, uhaw na uhaw lang siya na gusto na lang niyang uminom mula mismo sa pinag-ihian na pond, nagpasalamat na sana, ngunit napakatalam ng pangamoy ni Goal, at naamoy niya ang amoy ng panghe sa tubig. Isa pa, ang mga patay na isda ay sapat na dahilan upang hindi uminom ng maruming tubig sa pond mula lamang sa pagtingin sa pinangyarihan. Alam na ni Goal na ang kanyang mga kapwa juniors ang nasa likod ng kasuklam-suklam na exhibition na ito. Maaaring naiwasan niyang mahulog sa pinakamasama at pinakamabahong panlilinlang sa aklat, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay labis na nauuhaw upang makahanap ng isang uri ng ginhawa. Naglakad siya papunta sa storage house. Binuksan nito ang storehouse na dapat ay selyado ng sarado. Ang loob ng lugar na ito ay gulo. Ang pack ng crows ay nagkaroon ng isang napaka-engrandi na piging kasama ang lahat ng mga supply sa loob. Si Goal ay walang pakialam, bagaman. Gusto lang niyang maghanap ng maiinom kahit ano. May nakita siyang parang grape juice. Sa unang tingin, ang bote ay talagang magarbong masyadong. Sa puntong ito, gagawin ito ng anumang likido. Hindi siya nagdalawang isip na lag-open ang misteryosong likidong yun. Matapos maubos ang halos buong bote ay parang tinamaan siya ng kung ano mula sa loob. Ang lasa ng likidong yun ay tunay na nakapamanhid kay Goal. Naitapon niya ang kasuklam-suklam na sa bote sa sahig. Kahit na siya ay namamatay sa uhaw sa sandaling yun, isang batang lalaki, ang mensahero ay dumating sa pinangyarihan at nakita ang lahat ng kalat sa kamalig. Kahit paano mo tingnan, nagmukhang brat si Goal na kakaransak lang. Hindi pa naibsan ng imbakan ng nayon ang kanyang uhaw sa puntong ito. Wala siyang lakas at lakas ng utak para ipagtanggol ang sarili sa parehong oras. Naglakad na ang mga junior hunters sa Dallas Dis nang mapansin ni Daobab na may bitbit itong mabibigat na basura sa gilid niya. Sa sandaling ito napagtanto nila na nakalimutan nilang eye lock.
ang lock ng storage room at kailangan nilang bumalik sa lalong madaling panahon, ngunit maaaring huli na sila. Si Goal ay sumisigaw na sa sakit sa itaas. Nahuli siya ni O-Boy sa isang kainahinalang kondisyon at agad na pinatay ang apoy na nagpapahirap sa bata. Naniniwala ang messenger na nahuli niya si Goal sa akto ng panggugulo sa storage room at tinatanggap ang parusa kapag ang kumain ng 1 toneladang pagkain at sumisira sa mga natira ay ang tusong uwak. Ipinaliwanag ni O-Boy ang lahat sa punong elder at lusan sa ibabaw ng kapahamakan sa storage room. Naniniwala rin siya na ang layunin ay asar sa lawa na pinapatay ang mga isda. Hindi naman masyadong masama ang storage room, ngunit ang pagkarinig tungkol sa pagkamatay ng ilang isda ay nayanigan ang bawat isa sa kanilang pangunahing elder at tumakbo sa kanyang mahalagang pond na parang siya ay 100 taong mas matanda. Hinawakan niya ang mga bangkay ng kanyang tinatawag na poor little poopsies habang umiiyak ang kanyang puso sa kalungkutan. Ipinaalam ni Chief K. Lawson upang ihanda ang sarili. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay malapit ng maging pangit. Humihikbi ang matanda sa may batik na may bahid ng ihi na parang nawalan siya ng mahalagang miyembro ng pamilya. Bumangon siya para dahan-dahan at mahinaong tingnan ang mga sira sa loob ng kamalig. Ang isang bagay, ang tumatak sa kanya ay ang basag na prasko ng isang misteryosong likido na kahawig ng katas ng ubas. Ang mga labi ng bote na ito ay maaari lamang maglaman ng isang bagay. Dugo ang iniingatan ng matanda. Ang dugo ng mga demonyo na iningatan niya bilang souvenir mula sa digmaan 200 taon na ang nakalilipas. Muli siyang sinenyasan na kumilos, na tumatakbo palabas ng kamalig. Ang kanyang isip ay lumipat mula sa kalungkutan patungo sa pag-aalala at ang pangangailangang suriin si Goal. Hindi siya makakapayag na may malademonyong mangyari sa isang kapaspalad na bata, kitang-kita sa mukha ng matanda ang pagmamadali. Napagkamala nito ng hepe bilang isang mukha ng purong banta. O baka pangit lang ang geezer. Alinmang paraan, naisip niya na ang baliw na si Guerran ay malapit ng patayin si Goal. Pero sa isip ng matanda, sinusubukan niyang protektahan ang bata. Pilit niyang ibinagsak si Guerran sa lupa. Ang dalawang powerhouse ay nakikipagbuno sa lupa ng medyo matagal. Sinusubukan ni Chief na gumawa ng isang kaso upang iligtas si Goal mula sa galit ng geezer at ginawa ang lahat ng ito. Sinusubukan din ni Chief Garrett na iligtas si Goal. Pangunahin dahil ang bata ay isa sa mga nangangalap ng itlog ng wyvern. Ang susi sa paggawa ng masarap na ramen ng pagiging perpekto. Sinubukan ng matandang girl na linawin ang hindi pagkakaunawaan na kailangan lang niyang suriin si Goal bilang isang bata. Hindi kakayanin ng ganitong trahedya. Ilang metro lang mula sa lahat ng kaguluhan. Ang tatlong Cole Okoy ay nagtatago at nanunood, habang naglalaro ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagkakamali. Nakaramdam ng awa si Muto. Sa palagay niya ay nanindigan si Goal sa kanilang kamalian, na alam ni Goal ang lahat na sila yon, ngunit sinisisi siya at hinaharap ito na parang isang tunay na orcs. Sa totoo lang, walang alam si Goal sa mga nangyayari. Iniisip niya na ang messenger o boy ang nag-set up sa kanya. Hinintay ng mga junior hunters ang desisyon ni Muto kung paano sila magpapatuloy mula rito. Napagpasyahan ni Muto na kasalanan nila kung bakit pinaparusahan si Goal at dapat nilang iligtas ang kanilang kapatid. Papalapit si Goal sa nakakatakot na apoy sa ibaba niya, at ayaw pa niyang mamatay. Higit pa rito, lalo siyang nauuhaw sa init habang pinapawisan niya ang lahat ng natitirang tubig sa kanyang katawan. Hanggang sa makaisip siya ng isang napakatalino na katangahang ideya. Ang pawis ay tubig, kaya maaaring ito ang sinabi sa kanila ng kanilang guro. Bigyan at kunin. Nagmamadaling sinubukan niyang dilaan ang pawis na umaagos sa kanyang mukha. Ang tatlong stooges sa wakas ay dumating sa pinangyarihan upang mapalaya si Goal. Ngayon, ay dapat nilang putulin ang mga lubid para makaalis dito. Hindi makapaniwala si Goal na narito ang mga batang ito para iligtas siya. Ang isa ay kukuha ng mga lubid sa binti at ang isa naman ay kukuha ng mga kamay. Nag-jump sila na parang nakadepende ang buhay nila dito. Kagat-kagat ang mga ito hanggang sa matabyunan ng laway ang mga lubid. Nagulat si Goal na pinaglalawayan lang siya ng mga lokoong ito sa puntong ito. Sa wakas, ang matibay na mga lubid ay natanggal pagkatapos ng isang napakakasuklam-suklam na paraan ng pagtakas. Ang mga brats ay hindi man lang naisip na makahuli ng Goal, kaya siya ay bumagsak ng direkta sa fire Goal, galit na gumulong palabas ng apoy habang ang mga batang lalaki ay sinubukang tulungan siyang patayin ng apoy. Ang kanilang paraan ng pag-apula ng apoy ay binubuo ng pagsipa kay Goal hanggang sa maapula ang sunog.
Nanawagan si Muto kay Oh-boy na tulungan sila dahil hindi titigil sa pagkasunog ni Gull ngayon. Hindi lang nag-aapoy si Gull, nasasampal din siya sa buong katawan at ulo. Ang mga pilyong grupo ng mga uwak ay nagmamasid lamang sa mga hanggal na orcs mula sa mga puno. Gaano man nila kalakas ang paghampas ng apoy, hindi lang ito namamatay, ngunit kahit na sa wakas ay napatay na ang apoy, nagpatuloy ang mga hanggal sa kanilang malutong na mga slab hanggang sa siya ay naging pulang elder at nakita ito at binigyang kahulugan ang paglabas ng agos ni Gull. Bilang pagbabago sa isang tinatawag na Blood Orc, isang maalamat na orc na makatiis sa sumpa ng dugo sa pagkonsumo. Sa puntong ito, huminto ang sakit ni Gull mula sa mga paso at napalitan ng sakit ng pagsampal. Sa wakas ay nakuha na niya at sinigawan ng lahat. Nasusunog siya, siya ay nauuhaw at siya ay nakakakuha ng isang sampal na usapan tungkol sa pagpapahirap upang harapin ang sitwasyon sa kamay. Maari rin niyang ihulog ang kanyang lihim na sandata, ang umut-o upang tapusin ang lahat ng mga umutot. Isang umutot na napakalakas. Walang awa nitong hinaypan ng bawat orc sa paligid. Ang amoy at epekto ng umut-o ay umabot pa sa punong malapit sa punong iyon, kung saan ang mapaglarong grupo ng mga uwak, ang mga ibon ay hindi nakayanan ng tiyan ang amoy ng nakakalaso na utot na pinipigilan ni Gull. At iyon ang kwento kung paano nagkamali si Gull na uminom ng dugo na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngayon bumalik tayo sa kasalukuyang araw. Pumunta at tumakbo. Opisyal na nagsimula ang kanilang paglalakbay at medyo malayo pa ang kanilang lalakbayin mula rito. Kasalukuyan silang nasa masukal na kagubatan ng bato. Sa paghusga mula sa mga mapa, ito ay may isang napakaangkop na pangalan. Ang nayo ng boobies ay talagang nasa gitna ng isang liblib at makapal na kagubatan. Sinwerte lang si Ran habang hinahabol siya ng mga demonyo. Dahil alam ni Gull ang kakahuyan, makakatulong siya. Tumakbo kasama ang lugar. Maiiwasan nila ang anumang potensyal na panganib kapag nakuha nila ang kanilang kaalaman. Labis na kumpiyansa si Gull sa kanyang pagsasaulo. Iginiit niya na hindi na nila kailangan ng mapa mula sa puntong ito. May mas magandang mapa kasi sa loob ng kanyang di umano'y matalinong ulo. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa isang random na direksyon, tumawag para sundan siya. Dahil ang bata ay may tiwala sa sarili. Naglaro lang si Ran, ipinakita muli ang kanyang napakalinis na bilis at madaling nakasunod salamat sa kanyang pagsasanay sa assassin. Ngunit si Gull ay isang normal na batang orc at tinatakpan niya ang napakalaking distansya na may kumpiyansa ng ngiti. Bukod pa riyan, napakabilis niyang tumakbo, kahit na may dalang mabigat na backpack. Tiyak na higit pa kung bakit kakaiba ang paggalaw ng batang orc na ito. Ang ayaw lang ng tumakbo ay ang kalbong yun na kasing lakas ng isang elepante. Sinabi rin niya ang damdaming ito kay Elder Gur. Noon, si Gull ay kabaligtaran ng katahimikan, ngunit kahit na ang matanda ay sumusumpa sa kakayahan ni Gull. Ang kanyang kakayahan bukod sa nangungunang mamamatay tao ng kaharian ng elf ay dapat na kayang hawakan ng kalbong orc. Napabuntong hininga at natalo lang si Ran. Kahit papaano ay bukas palad siyang binigyan ni Gull ng extrang bag para dalhin ang mga souvenir mula sa mga taga-nayon, ngunit kahit papaano ay nakalimutan nila ang tungkol sa manok, at napilitan itong lumipad at sumunod sa mga speed freak. Si Gull ang tipo ng lalaki na magmumura na may alam siyang shortcut. Sa pagkakataong ito ay sa pamamagitan ng nayo ng Shruman. Iginiit niya na ang mga mushroom ay hindi nakakapinsala, kaya magiging maayos ang mga ito. Iniisip din ni Ran na magiging maayos sila dahil ang Shruman ay medyo kaibig-ibig. Ang maliit na nayon ay kakaiba at mapayapa. Tahimik lang na ginagawa ng Shruman ang kanilang negosyo. Pagkatapos ay dumating ang layunin sa kanyang malakas na bibig, nakakakuha ng atensyon ng lahat, na nagsasabi sa bawat isa na sila ay dumadaan lamang. Agad na sumama ang mood ng Shruman. Sa sandaling nakita nila si Gull, mabilis silang nagtipon at nagmarcha na puno ng galit. Si Gull ay nag-aalok ng kapayapaan, ngunit ang mga mandirigmang kabute ay nakahawak na sa kanilang mga sandata at nakapaligid sa dalawa. Napansin ni Rand na ang mga maliliit na lalaki na ito ay hindi nasisiyahan sa kanilang pagpasa. Kung tutuusin ay mapapaisip na lang si Rand kung may nagawa ba silang nakakasakit sa kanila. Ipinaliwanag ng pinuno ng shrew na ninakaw ni Gull ang kanilang mga baby kabute, na si Gull ay isang ganid na bumalik para sa higit pa. Isang kasuklam-suklam na nilalang na dapat ibagsak. Mukhang hindi siya naabala na binansagan si Gull, bagamat patuloy lang siyang iginiit na may mabuting pakikitungo siya sa Shruman kahit hindi malinaw. Ang patunay niyan ay ang mga berdeng arrow na nag-zoom sa hangin na nakatutok sa kanya.
Muntik nang mawala ni Gul ang kanyang mahalagang pares ng mga dalandan doon. At pagkatapos ay naging seryoso ang mga bagay. Ang kalbong bata kahit na nagkaroon ng apdo na magalit na ang mga maliliit na guys ay sinusubukan na mahuli at pabagsakin. Mukhang ang hindi maiiwasang unang balakid sa misyon ng duo ay nagpakita na, ito ay hugis tulad ng isang grupo ng mga mandirigmang kabute. Mayroon ding mga shruman na sanay sa magic na gumagamit ng earth grab para subukang i-immobilize ang duo. Ang piercing at slithering matitinikrutan ng halaman ay patungo sa kanila sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa kabutihang palad, ang duo ay medyo elite pagdating sa mga oras ng reaksyon. Walang ideya si Ran kung ano ang nangyayari, ngunit siya ay tina-target din ng maliliit na shrew warriors para hindi na lumala pa. Malumanay lang niyang tinanggihan ang kanilang patuloy na pagsisikap na umatake gamit ang mga methodical redirection at ang elite assassin ay madaling ma-neutralize ang mga maliliit na mandirigma nang walang pagdanak ng dugo. Ngunit masama pa rin ang mga sitwasyong ito. Iniisip na matalino si Gul. Dahil ang masasamang intensyon at tumakbo ay kasabwat. Na ngayon nang hindi napapansin ni Ran, tumatakbo si Gul para sa kanyang buhay, handang iwan ang kanyang kapareha ng walang babala o naghihintay. Ngunit sa dulo ng tunnel si Gul at Rand ay maayos naman. Dahil maayos ang lahat, ang duwende ay nagsisimulang magduda sa orc, bagaman. Nagpatuloy lang si Gul sa mga hindi kinakailangang sitwasyon sa kanyang pag-usisa. Mula noon para sa pagkain, siya ay nanghuli at nagkatay ng karne. Iyon ay walang iba kundi kasuklam-suklam para sa vegetarian. Si Rand naman sa tuwing nag-iimbak ng karne si Gul para sa mga supply ay halos masukan ng purong pagkasuklam sa daan. May nakasalubong pa silang mga dayuhang nilalang sa daan. Si Gul at ang kanyang adventurous na espiritu ay palaging gustong makipag-ugnayan, ngunit ang ilang mga nilalang ay pag-alit lamang ng walang dahilan. Kaya Ran ends up pagkuha ng mga hanggal na aksyon ni Gul. Sa pagkakataong ito ay hinahabol sila ng ilang pangit na club na may hawak na maliliit na halimaw. Ang kanilang kadaliang kumilos at kakayahang tumugon sa panganib ay nasubak din habang sila ay tumatawid. Ang mga mas mapanganib na bahagi ng kakahuyan ay nagawa nilang takasan ng mga nakakatakot na reptilya sa tubig. Dinaanan nila ang makulay, ngunit nakakatakot at buhay. Mga puno sa isang kakaibang bahagi ng kagubatan. Minsan alam nila na ang bilis ay hindi makakapagligtas sa kanila, at dapat silang magtago ng tahimik. Paminsan-minsan, nasasaksihan nila ang isang bagay sa labas ng mundong ito. Tulad ng isang ginintoang draconac na nilalang na may 3 nakakatakot na ulo na lumilipad sa kalangitan, nakita ni Gul ang mga ganitong uri ng mga bagay na kahanga-hanga. Habang si Ran ay nakamamatay na takot dito. Sa gabi, sinusubukan ng duo na humanap ng isang maingat at komportableng lugar upang magtayo ng kampo upang magpahinga at kumain. Napakahusay ni Gul sa paggawa ng apoy na isang kasanayang napakahalaga para sa mahabang paglalakbay tulad nito. Si Ran ay hindi sumasang-ayon sa hakbang na ito, bagaman sa palagay niya ay kailangan nilang humiga, lalo na sa gabi dahil hindi nila kayang manghikayat ng hindi kinakailangang problema. Bukod dito, nag-impake ang duwende ng tinapay para makakain. Dahil mas maginhawa ito kaysa sa pagluluto. Medyo na-curious si Gul tungkol sa pagkain ng elf, kaya gusto niyang bigyan siya na tinapay na yun para sa isang kagat. At iniabot ni Ran sa kanya ang tinapay, at maingat nang umunguya si Gul sa malutong na delicacy. Hindi nagtagal na iluwa ang bagay na yun nang may purong pagkasuklam. Sa kanyang opinyon, ang tinapay na yun ay hindi man lamang kwalipikado sa kanyang pagkain. Nakipagtalo si Ran na palagi niyang kinakain ang mga yun. Praktikal ito dahil isang kagat lang ang magtatagal na sayo sa isang buong araw. Habang nag-aaway ang dalawa tungkol sa pagkain, naabutan sila ng nakalimutang manok. Ito ay mahimalang buhay. Gayunpaman, ang pagsisikap na abutin ng dalawang speedster ay isang napakalaking gawain at ang manok ay bumagsak doon at pagkatapos ay tumakbo kaagad. Nakonsensya si Rand na nakalimutan niya ang maliit na lalaki. Binigyan lang ni Gold ang manok at tumawa at nag-thumbs up sa pagsabay. Halos mamatay ang birdie, sinusubukan lang na subaybayan ang dalawa sa buong biyahe. Tumakbo bilang isang napakamahabagin na tao at siya ay talagang masama para sa paggawa ng manok na habulin sila. Ngayon ay oras na para kay Gul upang ipakita ang kaunti kay Rand na tumakbo ang isang amazing na may dalang totoong pagkain. Habang kumukuha siya ng baw ng niyog, inilagay niya ito sa itaas mismo ng apoy. Nagsimula lang siya at sinimulan niyang igulong ang shell para uminit ng pantay-pantay ang loob habang tapos na ang isang yun sa pagkaluto. Tinitigan ni Goldel ng masama ang pagod na manok. Oras na ngayon para sa pangunahing ulam.
Nakita ni Rand ang manok na dahan-daang lumakad palapit sa kanya, at ang duwende ay nalito saglit. Lumingon ang nakakatakot na ibon at tiningnan siya sa mata. Gumawa ng isang perpekto, sumaludo at nagpaalam sa kanya sa wikang manok pagkatapos hinawakan ni Gull ang manok sa leeg. Nagulat si Rand habang naniniwala siyang ibinigay ng mga taga-nayon ang hayop na ito sa kanya bilang isang alagang hayop. Nalaman ni Gull na Hangal yun, kahit na sa tingin niya ay hindi mga alagang hayop ang mga manok at mas magugustuhan nila ito kapag ito ay niluto. Iginiit ni Rand na talagang mga ganid ang mga org, habang sinusubukan lang ni Gull na magkaroon ng KFC para sa hapunan. Mabilis na napagtanto ng duwende na hindi pa lalampasin ni Gull ang bagay na ito at sa halip ay nagpresenta ng isang trade para sa ilang isda. Para lang manatiling ligtas ang manok, nagpaubaya habang hinihingi niya ang isda bago niya tinapos ang manok, lumapit ang ibon kay Rand. Muli, nagdiwang ito na parang kinikilala na ngayon ay may utang na loob na tumakbo habang ang manok sa amo nito ay nagsagawa ng perpektong dobleng pagsaludo, na nagpapakita ng determinasyong magpakita ng paggalang, samantala, abala pa rin si Gull sa pagluluto ng kanyang sekretong specialty sa loob ng coconut shell na ginagawa ito. Binasag niya ang shell sa kalahati at sa loob ay isang kumikinang at mainit na ulam na may perpektong timpla ng mga sangkap. Inabot ni Gull ang kalahati kay Rand para mag-enjoy at kinuha niya ang kalahati para sa sarili niya. Nakita ng duwende na kawili-wili ang ulam. Hindi pa siya nakakita ng ganitong klase ng pagkain. Ni hindi niya alam kung ano ang tawag dito. Ipinaliwanag ni Gull na ang pagkain ito ay tinatawag na bagel. Nakuha ng kanyang auntie ang recipe noong siya ay chef sa pagsasanay sa ilalim ng wild garlic kay Ramsay, ang pinakadakilang chef sa lahat ng panahon. Sa village ay isang puno na tinatawag na coconut. Sa loob ng bunga nito ay may matamis na katas na napapaligiran ng matigas na shell nito na tinatawag na bagul. Gustong-gusto ng auntie ni Gull na gamitin ito bilang isang imbakan, kaya tinawag niya itong binagul. Hindi maiwasan ni Rand na maramdaman na ang batang ito ay gumagawa lamang ng mga pangalan na tumutugma sa Gull ang binagul. Maaaring nakakuha si Gull ng ilang mga trick mula sa kanyang tiyahin, ngunit kinamumuhian pa rin niya ang pagkamasungit ng kanyang auntie. Habang ang gabing natapos ay iniisip ni Rand na maaaring minamaliit ng auntie niya ang batang si Gull, ngunit ito ay unang araw pa lamang ng kanilang mapanganib na paglalakbay. Kumakain si Gull sa harap ng sizzling fire sa ilalim ng mushroom umbrella. Habang nakaupo sa isang kakaibang malambot na mushroom pillow, siya ay matiyagang naghihintay para sa isang maliit na isda na ganap na maluto. Umupo si Rand sa tapat niya, nasasarapan sa parehong pagkain. Habang ang mapagkakatiwalaang manok ay kumakain sa tabi niya, sa kalagitnaan ng masarap na pagkain, may naramdaman si Rand na kakaiba sa kanyang bibig. Isang banyagang sensasyon na hindi pa niya natitikman, ngunit nginuya lang niya ito at tinanong si Gull tungkol sa isang bagay na walang kaugnayan. Ang batang orc ay nasa masiglang kalagayan habang hinihimas ang natitirang laman ng shell. Tanong niya sa kasama, anong meron? Iniisip ni Rand na gutom na ang manok pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ngunit hindi niya alam kung ano ang ipapakain dito. Hindi makapaniwala ang chicken sand na nag-aalala sa kanya ang lalaking ito. Sumagot lang si Gull na ang mga manok ay karaniwang kumakain ng kaunting mais o butil, ngunit hindi sila nag-impake ng anuman sa kanilang mga supply. Sa sandaling yun, isang henyong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Dapat lang nilang itapon ang ideya ng mais at patabain ang manok hanggat maaari. Kinuha ni Gull ang natitirang mga piraso ng karne mula sa kanyang pagkain at itinapon ito sa ibon. Walang pakialam ang manok sa motibasyon sa likod nito. Mahilig lang siya sa karne gaya ng susunod na ibon. Nang makita ito ay nilinaw ang kakaibang lasa na namumuo pa lang. Hindi nalinaw sa kanya na ang masarap na pagkain na ito ay may laman. Ibinagsak niya ang shell at nakakatakot na ikinalito ng bata sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakatikim ng karne ang marangal na duwende. Tinawag niyang halimaw si Gull dahil sa pagpapakain sa kanya ng laman ng kawawang hayop. Habang tumatakbo, nasusuka at walang tigil na humihikbi sa pagkakasala. Nakakatawa lang ang tingin ni Gould sa kanya dahil sa pagiging overdramatic niya habang naglilinis ng ngipin gamit ang toothpick at nagkakamot sa ilalim ng pantalon ng marahas na matapos ang hapunan. Tumahimik si Rand matapos tanggapin ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa pagkain ng karne. Inilapag na ng dalawa ang kanilang mga banig at si Gould ay humihilik na parang buzzsaw. Medyo malungkot pa rin siya at kinakabahan sa nangyari kanina. Ngunit ang chicken sand ay naroroon upang aliwin siya at ipinagpapasalamat niya yon. Napagdesisyonan ni Rand na mula ngayon, tatawagin niya itong loyal bird na iluminada sa Senata.
Napakagandang pangalan ng mapahamak na manok. At kaya lumipas na ang gabi at SNGE Illuminada Sonata, ay may naririnig na cock-a-doodle-doo sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na kalangitan. Ginagawa ni Gull ang kanyang morning pee routine, tina-target ang mushroom na bigyan ito ng ilang bitamina. Ginagawa ni Rand ang kanyang umaga na mga stretches para sa kalsada sa unahan. Biglang nagulat ang dalawa sa isang tila mas malakas at mas nakakatakot na tunog na nagmumula sa direksyon kung saan dapat naroon ang Illuminada Insenata na manok. Ang kanilang nasaksihan ay napaka-weirdo. Naging makapal at mandaragit na parang matutulis na mga kuko ang maputik na paa ng manok. Ang moldita na manok ngayon ay nakamuhok na parang rockstar. Ang katawan nito ay dumaan din sa ilang mabibigat na pagbabago. Ito ay naging beef ear sa paligid ng Illuminada. Si Illuminasa Insenata ay sumailalim sa isang napaka-drastic at kapansin-pansing paglaki sa loob ng isang gabi, ngunit napanatili nito ang mga inosenteng mata at medyo cute na mukha. Tumalon sa takot ang dalawa matapos makita ang ebolusyon ng munting manok na yun na sumunod sa kanila ng buong lakas. Hanggang sa puntong ito sa kanilang paglalakbay, lumapit si Rand sa kanyang manok at pinuri ang Illuminada Insenata para sa pagiging isang kamanghamanghang bagay. Sa maikling panahon, hindi alam ni Gull na binigyan ni Rand ang ibon at hindi mabigkas na pangalan. Iniisip niya nagbibigay si Rand ng bastos na pagkain at bastos na mga pangalan, kaya hindi niya kilalanin ang katawa-tawang pangalan. Tatawagin lang ni Gull ang ibong Lomi sa ganoong paraan. Ito ay tunog at mukhang mas masarap tungkol doon. Kailangan nilang magpatuloy dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin para sa misyong ito. Gustong makita ni Gull kung gaano kabilis ang takbo ni Lomi, kahit na gusto niyang makita kung ang ibon ay makakasabay sa takbo. Ang manok ay hindi isang manok, bagaman ito ay matapang na pumila laban sa Gull, naghahanda para sa isang karera. Napansin ni Rand na kakaiba na gusto ng batang ito na magkaroon ng kompetisyon sa isang ibon. Sa sandaling ang layunin ay sumigaw ng marka upang simulan ng karera, ang dalawang kakumpetensya ay umalis ng mabilis hanggat maaari. Walang pagpipilian si Rand kundi ang sumali. Sa kabaliwan ngayon, ang layunin ay nangunguna sa isang maliit na margin kasama ang Dark Elf at manok na mainit sa kanyang tabi. Gayunpaman, hindi hahayaan ng batang orc na may magnakaw ng spotlight. Sinipa niya ang gear pataas sa ibang antas at iniwan ang dalawa pa sa kanyang alikabok. Nagpatuloy ang katawa-tawang karerang ito hanggang sa tuluyang marating nila ang isa sa mahalagang bahagi ng ekspedisyon. Ang nakamamatay na Wyvern's bundok. Para kay Gull ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone. Ang puntong ito ang pinakamalayo na narating niya mula sa nayon. Kahit na malayo dito ay magsisimula ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Kaya hindi niya hahayaan ang pagkakataon na kunin ang ilang mga itlog ni Wyvern habang narito na sila. Tutul si Rand sa ideya dahil kailangan nilang dumiretso sa kaharian ng duwende, at wala silang sapat na oras upang mailaan. Ang kabataang gawain ay tumangging makinig sa katwiran. Gaya ng nakasanayan, binigyan lang niya si Rand ng masamang tingin at sinabihan siyang magpahinga. Naisip na ni Gull na kainin ang itlog ni Wyvern para sa hapunan. Magiging handaan na siya lang ang mag-e-enjoy. Si Rand ay patuloy na nagsisikap na gawin lamang ang bata na kumain ng masustansyang tinapay ng mga elf. Kung sa halip ay bukas palad siyang kumuha ng isa sa kanyang bag at binalot ito ng maayos at inalok sa Gull, imbes na kainin lang ang tinapay ng elf. Ang masungit na si Gull ay tinadtad at karate ang pastry sa kamay ni Rand na may pulong pandidiri. Balak niyang kumuha ng mga itlog ni Wyvern. Ang mga hilig sa pagpatay ng Dark Elf ay halos mawala, ngunit pinigilan ang kanyang mga pagkabigo. Palagi siyang pinaalalahanan na siya ay naputol sa kanyang trabaho, na nakikipag-ugnayan sa batang orc Wyvern. Ang Mountain's Peak ay isa sa pinakamataas sa lugar. Ang daloy ng hangin na malapit sa itaas ay napakalakas at mapanganib. Ngayon na, ang isang orc, isang duwende at isang manok ay sinusubukang sukatin ng mapanlinlang na rurok. Nilalabanan nila ang ilang seryosong elemento mula sa pagbagsak sa kanila hanggang sa kanilang kamatayan, ang bawat hakbang para sa pagtapak at bawat batong inaabot nila para sa suporta ay maaaring ang kanilang huli. Pinilit si Rand na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin muli sa tuktok ng bundok ay ang ilang mga wyvern na nasa hustong gulang na nagpapatrolya sa kalangitan at pinoprotektahan ang kanilang pugad mula sa mga masasamang mananakop tulad ni Gull. Sa kabila ng nakakatakot na banta na nagbabadya mula sa itaas, ang batang orc ay nakatutok sa premyo. Ang tanging nakikita lang niya ay ang mga masasarap na itlog sa kanyang harapan.
Ang mga wyvern ay nagpapatrolya sa kalangitan para sa mga itlog na ito. Talagang pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak mula sa mga mandaragit na kasing laki ng isang adult na wyvern lamang ay magiging napakalaki kung ihahambing sa laki ng aming hindi malamang na trio party. Sa sandaling lumipad ang unang patrol at malinaw na ang baybayin, gusto ni Gull na pumasok at kumuha ng kanyang pagkakataon. Lagi siyang inuutusan ng kanyang nakakatakot na auntie na agawin ang mga itlog ni wyvern para sa mga espesyal na okasyon sa nayon o kung gusto ng hepe ang kanyang espesyal na ramen. Sa puntong ito ay tulad ng pag-agaw ng itlog mula sa kamalig ng manok para sa kanya. Nagbitiw si Ran sa kanilang pagkakasunduan at hiniling na lang sa batang orcs na gawin ang kanyang bagay at magmadali tungkol dito. Nasasayang nila ang mahalagang misyon na dapat gawin. Kaya't si Gull ay tumakbo para kunin ang gulham at backpack at magtago sa bush kasama si Lomi. Sabik siyang ipakita kung ano ang kaya niya. Ang unang hakbang sa kanyang siguradong paraan ng pag-agaw ng itlog ng fire method ay ang maghanap ng hindi nakikitang bush at baguhin ito ng kaunti. Ginawa niya ito ng maraming beses at naging isang uri ng master sa pag-usad ng bush sa isang espesyal na pagdamit sa ulo. Kahit na si Rand ang isang huwarang mamamatay tao ay hindi maaaring makatulong, ngunit aminin na si Gull ay hindi inaasahang kahanga-hanga pagdating sa improvised camouflage. Ang susunod na hakbang ni Gull ay ang dahan-daang gumapang sa pugad sa ilalim ng maingat na mga mata ng nagpapatrulyang wyvern mula sa itaas. Mukha lang siyang normal na bush sa isang random na lugar kapag mukhang gumagalaw ang wyvern guard at pinagmamasdan ang layunin ng mga itlog na ekspertong gumagamit ng kanyang hindi gumagalaw na pamamaraan ng camouflaging. At parang napakabisa nito laban sa tanggang wyvern. Ipinagpatuloy lang nito ang pag-survey sa lugar na walang napapansing kakaiba o wala sa lugar. Ginagawa ito ni Org mula pa noong bata pa siya at nilinang niya ang kanyang gold camouflage hanggang sa level 100. Ang panlilinlang sa mga tinutubuan na mandaragit na ito ay naging trabaho para kay Gull at talagang naging mahusay siya sa kanyang paningin. Bagamat ang mga wyvern ito ay mas malapit sa mga dugo ng dragon, sila ay talagang mga hanggal na ibon na hindi nakakakita kapag sila ay ninanakawan. Nagpatuloy siya, gumagapang paakyat sa pugad hanggang sa abot kamay na niya ang masasarap na itlog. Sina Ran at Lomi ay sabik na nanunood at nagtatago mula sa mga palumpong dahil ang batang orc ay maaaring talagang gumawa ng isang kahangahangang pagnanakaw ng itlog. Iyon ay hanggang sa isang solo ng isang katawan ang nagsimulang bumagsak mula sa langit. Agad itong bumagsak sa harap ng bush kung saan nagtatago si Ran at bumagsak ito ng napakalakas. Ang nakita niya ay ang putol-putol at walang buhay na katawan ng ilang nilalang na nakasuot ng combat armor. Ngunit ang mga kagamitang pangproteksyon ay labis na nabasag. Kinilala ni Rand ang katawan bilang mga labi ng isang duwende. At sa elevation na ito, hindi dapat magkaroon ng mga duwende na gumagala. Ang pag-unlad na ito ay nagpaalerto sa kanyang mga pandama. Nagsimula siyang makarinig ng kakaiba na nagmumula sa malapit sa madilim na duwende na tumalon sa gilid at naghanda upang harapin ang sitwasyon ng may lubos na kaseryosohan. Sila ay nasa isang misyon na pinakamahalaga. Pagkatapos ng lahat, lumipat siya sa isang talampas kung saan ang sight sa ibaba ay nakakagulat upang sabihin ang hindi bababasa. Mayroong isang nakakabaliw na mukhang batalyon ng mga goblins na nakikibahagi sa isang buong puwersang labanan. Sa pagkakaalam ni Ran, ito ay mga wyvern hunting goblins at sila ay walang iba kundi masamang balita, lalo na ngayon. Tumakbo siya palayo bago makaakit ng hindi kinakailangang atensyon at upang bigyan ng babala si Gull na ang Wyvern Egg side quest ay kailangang tapusin sa lalong madaling panahon. Una, dapat niyang isecure ang gulman at backpack na nakatago sa mga dahon ng mabilis. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Gull para bigyan siya ng babala na kailangan nilang makaalis dito. Ngunit walang bushhead org na makikita at ang isa sa mga itlog ay nawawala rin. Sa puntong ito ang pagpapasya at pagtatago ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Si Ran, sumigaw ng malakas at malakas sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan nilang makalabas sa impyerno. Bilang isang resulta, ang nagpapatrulyang wyvern sa wakas ay nahuli sa kung ano ang nangyayari. Napasigaw ito sa galit at nagulat sa isang tili na nagpang-inig sa gulugad ni Ran. Ang sitwasyon ay palala ng palala sa pangalawa. Napansin din ng Wyvern Hunting Goblin Army na ang isa sa kanilang biktima ay labis na nabalisa at maaaring magbigay iyon ng pagkakataong pumatay. Samantala, si Gull ay gumagawa na ngayon ng isang baliw na takbo palabas ng bundok na nakasuot pa rin ang kanyang bushhead. Habang may dalang itlog na kasing laki ng kanyang sariling katawan.
Isang napakalaking wyvern ang nakalok sa kanya ngayon at ang pagsisid nito pababa mula sa langit sa nakakatakot na bilis. Hindi man lang pinansin ng halimaw ang iba pang nanghihimasok, tulad ni Rand ang tanging focus nito ay ang pangangaso sa gull na isang magnanakaw na talagang nagnakaw lamang ng isang egg mula sa pugad. Hindi na kaya ng Dark Elf. Ang batang orc ay nagdadala lamang ng napakaraming problema at kaguluhan sa kanilang mataas na stake mission na dapat niyang tiisin. Si Ran, pinanood ang ilan sa mga nag-aaway na goblins na namatay. Mga brutal na pagkamatay habang ang kanilang mga kasamahan ay nakangiti lamang ng baliw at sinisingil upang makakuha ng pagkakataong pumatay. Isa ang hawak-hawak ng goblin ang ilang bone dagger sa kanyang kamay, tumatakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya habang nakakulong sa target. Ang iba pang mga duwende na sumugod sa kanyang harapan ay madaling sinampal, pinatay at tinangay ng halimaw na wyvern na sinusubukan nilang mahuli. Mukhang ang bone dagger na dinadala ng goblin ay malapit ng makaranas ng parehong sakit. Na naranasan ng kanyang mga nauna kasama ng bumaba sa kanya ang buntot ng wyvern na parang isang dambuhalang latigo. Ang sampal na bunga ng latigo na yun na parang buntot ay nagbunga ng isang sonic boom at isang kalabog na halos nawasak ang isang bangin sa harap ng mga baliw na goblins. Ang wyvern ay napapagod na sa pakikitungo sa mga duwende, isa-isang naniningil at tumatalon sa kanilang kamatayan. Papasok ito at takutin ang maliliit na nilalang ng harap-harapan sa pamamagitan ng isang solong na kamamanghang galaw ng kaliskis nitong pakpak. Maraming goblin ang nasugatan o namatay. Alinmang paraan, malamang nawala na sila sa komisyon para sa natitirang paghahanap. Ang isa pang wyvern sa pagpapatrolya sa lugar ay bumaba rin mula sa pagsisiyasat sa paligid. Ang isang ito ay nag-conjure ng mga ipoipo na nag-trap at gamutay ng mga goblins gamit ang high-pressure cutting air. Ngunit hindi lahat ng goblin ay gutom at tanga lang. Ang ilan ay may matalinong mata para sa labanan tulad ng isang ito. Nakikita ng duwende na ito na ang diskarte o ang kakulangan nito ay hindi gumagana at sila ay nasa talunan sa ngayon. Kanina pa, siya ang nakatayo sa front lines at nagpapadala sa mga duwende ng walang pormasayon o diskarte. Ngayon isa pang wyvern ang nasa kanila. Ang ibang mga duwende ay tumutukoy sa isang ito bilang Boss Kai. Ngayon lang napagtanto ng kanyang mga direktang nasasakupan na ang mga malalaking wyvern na ito ay mga tunay na halimaw. Hindi nila ginawa. Asahan na ang mga draconic beast ay ganito katalino. Ang mga halimaw na yun ay nananatiling malayo at ginagamit ang kanilang kalamangan sa abot maliban kung sila ay bumagsak sa lupa. Ang mga goblins ay hindi kailanman makakatama ng isang nakamamatay na suntok. Maaaring totoo yan, ngunit si Boss Key ay hindi mapaglalaroan. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang hindi aalis na walang dala ang kanyang hukbong goblin ngayong araw. Nagmamadaling tumakbo, si Ran patungo sa kanyang chicken lomi, mabangis upang ipaalam ito na dapat silang mapilit na umalis dahil ang layunin ay nagpapatuloy nang wala sila. Kaya't ang Dark Elf ay inatasan na atali ang backpack at tumakbo dala ang mga gamit, kahit na ito ay dapat na trabaho ni Gull. Habang ang ibon ay nakaupo sa tuktok ng kanyang ulo, tinatrato siya na parang isang trabahong kabayo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng parang pabigat lang daw ang mga teammates niya. Ang isa pang bagay na hindi niya naisip ay ang backpack na dinadala ng Gull nang walang kahirap-hirap hanggang sa puntong patuloy pa rin sa pagtakbo ay masyadong mabigat para sa isang normal na bilis sa isang bata. Habang si Rand ay nagpupumiglas sa bag, ibinaling namin ang aming atensyon sa matarik na mga dalesdis ng Wyvern Mountain sa isa sa mas matarik nitong bangin ang kinakaharap. Naroon si Gull at ang kanyang patentadong ulo ng mga dahon na nagbibihis ng wyvern egg at walang pigil na dumudulas pababa. Ang gravity ay buong oras na nagtatrabaho sa kanyang katawan. Dumulas siya at dumulas hanggang sa maypan ng alikabok mula sa pagkakadapa niya pababa. Wala siyang choice kundi tahakin ng lubhang delikado at hanggal na rutang ito dahil ilang metro lang sa likuran niya, may isang dambuhalang lumilipad na asar. At handang tapusin siya sa isang sweep. Ang layunin ay nagkakalat, dumudulas para sa kanyang buhay. Sa itaas niya ay tiyak na kamatayan sa mga kuko ng isang draconic na nilalang, habang sa ibaba niya ay ang malamig na lupa na naghihintay na magkaroon ng epekto. Ang batang orc ay hindi lamang ang isa na nakipaglaban sa likod na paa laban sa mga wyvern, bagamat ang tropa ng pangangaso ng goblin ay napipilitang umatras at muling makisama sa napakaraming pagkatalo na natambak. Ang mga direktang nasasakupan ni Bossy ang nag-coordinate ng retreat patungo sa isang bakanteng kuweba. Nag-iwan sila ng isang nakakatawang mukhang goblin na nagngangalang Capon sa labas upang magsilbing tagabantay sa sandaling yun. Bago pa man malagay sa panganib ang mga goblin,
Ang batang orc ay dumudulas sa kanyang puwet, napakabilis habang hawak ang isang mahalagang wyvern egg, capon. Naramdaman ng lookout ang kaguluhan at lumingon lamang siya upang makita ang isa pang wyvern na nag-zoom pababa ng bundok, hinahabol ang magnanakaw ng itlog. Agad niyang binalikan ng ibang mga duwende na nakita niya ang isang wyvern na pababa. Ito ang pagkakataong hinahanap ng Bata Leon. Si Boss Kai at ang kanyang mga direktang nasasakupan ay nagsisikap na mabawi ang kanilang lakas. Ngunit ang piraso ng balitang ito ay masyadong makatas na hindi dapat bigyang pansin na may mapangwasak na mga pagkalugi at walang iba kundi ang matinding pagkauhaw at pagkauhaw sa dugo para sa mga wyvern. Inutusan ni Boss Kai ang bawat isa sa ilalim ng kanyang pamumuno na maghanda para sa pamamaril. Ang bawat wyvern hunting orc na maaari pang gumalaw ay hindi nag-aksaya ng isang segundo at ginamit ang pinakamabilis na paraan pababa ng bundok gamit ang matarik na Dalesdis. Kailangan lang nila ng isang target para puksain at papayagan silang mag-evolve sa mga hobgoblins. Sa ngayon ang prime time para matupad ang pangarap na yun. Tila may nakakagambala sa wyvern sa ibaba, ngunit hindi nila makita kung ano o sino yun. Gayunpaman, ito ang gininto ang pagkakataon na umatake. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naabutan na ng wyvern ang awkward at masakit na bilis ng pag-slide ni Gull. Binigyan nito ng isang sampal ang kawawang batang orc gamit ang isang pakpak nito. Itinulak si Gull mula sa ibabaw ng Dalesdis at papunta sa isa pang magandang lumang pagbagsak sa lupa. Siya ay may posibilidad na mahulog sa matataas na lugar. Sa seryeng ito, ang pinsala o sakit na naramdaman niya sa pagkahulog ay hindi malaking bagay para sa kanyang matibay na katawan. Ang mas malaking pagkawala ay ang pag-crack ng pagkasira ng wyvern egg habang sinisipsip nito ang epekto ng isang banggaan ng bato. Ang Gull ay ganap na natatakpan ng wyvern, pula ng itlog, shell at goo. Nawalan siya ng malay na kulay sa isang maputlang dilaw na lilam habang suot pa rin ang kanyang bush head dress. Ang boss ng gang na si Goblin Boss Kai ay nag-relay ng mga utos na magsara sa mga gilid ng mga wyvern na epektibong pinipigilan ito sa lahat ng anggulo. Ang mabilis na goblin si Ronson. Ang Smart Goblin ay dalawa sa mga pinakamaasahang miyembro ng gang, at sila ay mabilis sa pagtanggap pagdating sa pagpapatupad ng mga utos ng boss. Legal sa Soprano, Goblin at Trig. Ang Daredevil Goblin ay nasa Wilder at Fraser side ng spectrum. Gayunpaman, sila ay mga mamamatay sa labanan gamit ang kanilang mga sibat. Si Cape Hans, ang idiot na Goblin, ay ang isang bumagsak at natitisod, na nakikita ang wyvern na bumagal sa pagbaba nito.